Doc, let's expedite the paperwork. Hindi ko na yata masikmura ang amoy ng matanda sa pamamahay ko. You need to secure her a room in the facility before Rafael returns from his trip. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya kapag nag-celebrate kami ng anniversary. Ang mga salitang yun ay tila mga yelong patalim na walang awang humiwa sa tahimik na gabi ng malawak at marangyang mansyon. Sa loob ng kusinang kasing laki ng isang restaurant, nakatayo si Milagros, ang kanyang magaspang, kalyado at kulubot na mga kamay na dumaan sa libu-libong palayok ng kanin. Sa usok at alikabok ng bangketa, maibigay lamang ang magandang edukasyon sa kanyang anak na si Rafael. Ay mahigpit na nakahawak sa isang malinaw at mamahaling basong kristal. Maingat niyang pinupunasan ang gilid ng baso gamit ang dulo ng kanyang lumang duster na amoy murang sabong panlaba at bawang maingat. Puno ng pag-asa. Naghahanda siya ng malinis at mamahaling gatas ng almond para sa manugang niyang si Sofia na ipinagbubuntis ang kanyang magiging apo. Sa bawat kuskus niya sa babasaging imported galing Italy, nakikinita niyang inaaruga at niyayakap ang maliit na sanggol, isang mumunting pangarap na nagpapainit sa kanyang nanlalamig at matandang dibdib sa kalagitnaan ng gabi. Subalit ang boses mula sa sala ay sumira sa lahat ng kanyang ilusyon. Sa labas ng pinto ng kusina, kung saan umaalingaw-ngaw ang pilit na halimuyak ng mamahaling lavender at nakalatag ang mga kasangkapang katad na hindi niya kailanman pinangahasang upuan dahil baka madumihan niya, nakaupo si Sofia. Ang boses ng manugang ay pino, kalmado at matamis, ngunit ang laman ay lasong unti-unting pumapatay sa pagkatao ni Mila na nakatago sa likod ng pintong kahoy. Ang lamig ng marmol na sahig ay tila gumapang mula sa talampakan ni Mila patungo sa kanyang gulugod, binalot ng yelo ang kanyang mga buto. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa labis na pagduduwal sa katotohanang matagal na niyang pinagtatakpan. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay tuluyang nawalan ng lakas. Ang basong kristal na kanyang hinihimas ng buong pag-iingat ay dumulas mula sa kanyang palad, bumagsak at tumama sa matigas at malamig na sahig. Ang babasagin ay nagkadurog-durog sa hindi mabilang na mga matatalas na piraso. Ang makapal na gatas ng almond ay dumanak sa bato, tumalsik at tuluyang dumungis sa laylayan ng kanyang kupas at manipis na damit. Walang ungol, walang iyak na lumabas mula sa bibig ni Mila. Ang tanging tuluyang nawasak ay ang pag-asa at ang kapiraso niyang halaga na pilit niyang pinanghahawakan at binubuo araw-araw para sa ngalan ng pamilya. Bumukas ang malaking pinto ng kusina. Pumasok si Sofia, suot ang kanyang malambot at sutlang pantulog. Hawak ang isang kopita ng mamahaling red wine. Ang kanyang malamig at matalim na mga mata ay dumapos sa kalat sa sahig. Pagkatapos ay bumaling sa nanginginig na figura ng kanyang biyenan. Walang bakas ng galit o sigaw mula sa ginang ng tahanan. Sa halip, isang nangiting puno ng huwad na habag at pagkabalisa ang sumilay sa kanyang manipis na mga labi. My God, Ma, bakit ba palagi na lang kayong nakakasira ng gamit sa bahay? Malumanay na sambit ni Sofia. Ang tono ay parang kinakausap ang isang paslit na walang alam. That crystal glass is imported from Italy. Kasama yan sa wedding gift ng mga investors ni Rafael. Pero sige, I understand. Matanda na kayo. Mahina na ang mga kamay nyo. Huwag nyo nang pulutin. You might cut yourself at ayokong madumihan ng dugo nyo ang floor ko. Humakbang palapit ang manugang. Maingat na iniiwasan ang bawat bubog at patak ng gatas. I'm just so worried about you, Ma. Nagkakalimot na kayo. Nakakasira ng gamit. Baka mapahamak pa ang baby ko dahil sa mga kapalpakan ninyo. Rafael works so hard for us. Ayoko nang dagdagan ang stress niya sa opisina dahil sa mga nangyayari dito sa bahay. Kaya please, Ma, para rin ito sa ikabubuti ng apo niyo. Bukas na bukas din, I will have you fully evaluated by my doctor. Let us put you in a safer place, far away from my baby. Ang bawat salitang binitawan ng manugang
ay mas matalas pa sa mga piraso ng kristal na nakakalat sa sahig. Pinangatawanan ni Sofia ang pagiging isang perpektong ginang na protektibo sa kanyang anak, habang tahimik na tinatapakan ang dangal ng isang inang nagbigay ng kanyang buong lakas upang umangat sa kahirapan si Rafael. Hindi makaiyak si Mila. Ang kanyang mga luha ay natuyo sa bigat ng kahihiyan at kalungkutan. Dahan-dahan, lumuhod siya sa gitna ng mga bubog, hindi alintana ang patalim na nagbabantang humiwa sa kanyang balat. Sinubukan niyang walisin ang mga basag na piraso gamit ang kanyang mga kalyadong kamay. Ang gatas ay unti-unting nanikit sa kanyang mga daliri, malagkit at nakakadiri, katulad ng utang na loob na ibinabato sa kanyang pagkatao sa bahay na ito. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang tahimik at basag na tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng panginginig ng kanyang mga balikat. Isang basag na baso na kailangang itapon para hindi na makasugat. Isang matandang palamuti na dumi na lamang dahil hindi na makasabay sa kinang ng kanilang buhay. Ako, na nagbigay ng lahat upang may maitayo silang palasyo, ngayon ay itatapon lamang sa daan? Tiningala niya ang ginang. Si Sofia ay nakatayo doon, mataas, mabango, at walang bahid ng anumang dumi, habang siya ay nakalugmok sa lupa, madungis at walang silbi. Ang hiya ay parang mainit na asidong sumunog sa kanyang lalamunan. Siya na nagtiis ng pawis at araw, naglako sa initan upang makapagkolehiyo ang anak. Ngayon ay isang mikrobyo na lamang na kailangang linisin palabas ng pintuan upang mapanatili ang perpektong imahe ng pamilya Albuquerque. I'll ask Celia to clean your mess tomorrow. Pahabol ni Sofia habang naglalakad pabalik sa sala. Ang hangin sa kusina ay napuno muli ng amoy ng karangyaan niya. Tinatakpan ng amoy ng bawang ng biyanan. Magpahinga na kayo, ma. You really need professional help. Naiwan si Mila sa gitna ng malawak at malamig na kusina, nakaluhod sa isang palaisipan na walang kasagutan. Ang tanging kasama niya ay ang mga patay na alaala ng pagmamahal, ang gatas na nasayang, at ang patuloy na pagguho ng kanyang pagkatao sa ilalim ng bubong na itinayo ng sarili niyang dugo, luha at pawis. Wala siyang kakayahang lumaban ngayon dahil sa kanyang isip, siya na ang naging pabigat. Siya na ang salot na handang magsakripisyo, kahit ang ibig sabihin nito ay tuluyang mawala ang kanyang sarili. Ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga tuhod ay hindi bago kay Mila. Ang ginaw na ito ay matagal nang naninirahan sa kanyang mga buto. Isang pamilyar na bisita na unang kumatok noong gabing formal siyang ipinakilala sa mundong hindi kailanman naging kanya. Bumalik sa kanyang gunita ang malaking piging na inihanda ni Rafael ilang buwan na ang nakararaan. Isang pagdiriwang para sa paglipat nila sa bagong mansyon, isang pagpapakitang gilas sa mga kasosyo sa negosyo na ang dating batang laking kalye ay isa ng hari sa sarili nitong kastilyo. Sa ilalim ng mga naglalakihang ilaw na parang mga bituin sa kisame, umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga taong amoy mamahaling pabango at imported na sigarilyo. Sa isang sulok, nakatayo si Mila, suot ang kanyang pinakaiingatang Filipiniana. Ang tela nito ay pilit ng itinatago ang mga tastas sa laylayan at ang amoy ng lumang aparador na nakakapit sa damit ay malupit na sumasalungat sa halimuyak ng mga inihaw na karne at matapang na alak na inihahain sa mahahabang mesa. Pilit niyang pinaliliit ang kanyang sarili sa gilid ng isang malaking plorera. Pilit kinukubli ang mga kamay na hindi maitago ang magaspang na nakaraan. Doon siya nilapitan ni Sofia. Ang manugang niya ay kumikinang sa kanyang hapit na bestida. Ang bawat hakbang ay tila pagmamay-ari ang buong espasyo. Ma, you look so exhausted. Malambing na bulong ni Sofia. Ang kanyang makinis na kamay ay marahang humaplos sa likod ni Mila. Ngunit ang dulo ng kanyang mga kuko ay tila nagbabala. Ang daming VIP guest ni Rafael. Rafael tonight. Baka ma-overwhelm kayo kung tatayo lang kayo dyan. Tsaka you know naman, these people,
They have a certain standard. Baka mailang sila kung makikipagsiksikan kayo. For Rafael's image na rin, ma. Ayaw nating isipin nila na hindi kayo inaalagaan ng maayos. Why don't you rest in your room? I'll just send your dinner there. Do it for Rafael's sake, para hindi siya mapahiya. Ang salitang mapahiya ay parang isang mabigat na kadenang iginapos sa leeg ni Mila. Ang utang na loob at ang pagnanasang huwag maging bahid sa kumikinang na tagumpay ng anak ang nagtulak sa kanyang mga paang umurong. Tumango siya. Pilit nilulunok ang pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Habang tahimik siyang naglalakad patungo sa hagdan, nasa lubong niya si Rafael, ang kanyang anak, na nakasuot ng terno na mas mahal pa sa kabuuan ng kanilang dating barong-barong, ay may hawak na baso ng alak at masiglang nakikipag-usap sa isang dayuhan. Nang mahagip ng paningin nito si Mila, saglit itong huminto. Dumukot si Rafael sa kanyang bulsa, mabilis na iniabot ang isang makapal at lutong na siksik ng mga bagong salaping papel sa kamay ng ina. Ma, akyat na kayo? Heto, pocket money nyo. Bili kayo ng kahit anong gusto nyo bukas, nagmamadaling sabi ni Rafael. Ang mga mata ay mabilis na bumalik sa kanyang mga bisita. I have to entertain the board members, ma. Enjoy the room, okay? I gave you the best one. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ina. Tumalikod ito. Naiwan si Mila na nakatitig sa malapad na likod ng anak na tila milya-milya na ang layo kahit nasa iisang bubong lang sila. Sa loob ng kanyang malawak at malamig na silid na puno ng mga muebles na hindi niya kilala ang pangalan, nakaupo si Mila sa dulo ng malambot na kama. Sa maliit na mesa ay may isang mangkok ng sopas na matagal nang lumamig, na iwan ng isang hindi kilalang tauhan. Sinubukan niyang humigop, ngunit ang bawat paglunok ay parang paglunok ng buhangin. Walang lasa ang karangyaan kung ang kapalit ay ang pagkakakulong. Ibinaba niya ang kutsara at marahang hinaplos ang mga bagong salaping papel na ibinigay ni Rafael. Ang bawat hibla ng pera ay magaspang sa kanyang mga daliri, ngunit hindi nito kayang tapatan ang gaspang ng pangungulila sa kanyang dibdib. Hindi naman ito ang nakakabusog sa isang ina. Ang higit niyang pinagugutuman ay isang mainit na yakap, isang simpleng tanong kung kumain na ba siya, o isang tapik sa balikat na nagsasabing, "Salamat, ma." Ngunit ang lahat ng iyon ay nabili na ng ambisyon mula sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto, isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid. Cecilia, ang katulong na may hawak na planggana ng malinis na tuwalya, ay nakatitig sa matanda. Ang dibdib ni Celia ay nanikip sa nakitang eksena. Isang piping saksi sa unti-unting pagpatay sa kaluluwa ng isang ina. Ngunit ano nga ba ang magagawa ng isang abang utusan na madaling palitan? Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng dahan-dahang pagtulak sa pinto ng silid. Pumasok si Sofia, tapos na ang piging. Ang mukha niya ay presko at nakangiti ng matamis. Sa kanyang mga alagang kamay ay may bitbit siyang isang makapal na kwadernong binalot sa telang pelus. "Magising pa pala kayo," malumanay na bati ni Sofia. Ang boses ay parang isang maamong guro na nagtuturo sa isang mangmang na bata. Lumapit siya at ipinatong ang kwaderno sa tabi ng malamig na sopas. "I just want to give you this. Listahan yan ng mga house rules natin. Mga schedule ng pagligo, paglabas ng kwarto, at kung kailan lang kayo pwedeng pumunta sa sala. We really need to maintain the elegance of Rafael's home, you understand? Basahin nyo ng mabuti para hindi na tayo magkaproblema bukas." Kandi, ang umaga sa mansyon ng mga Albuquerque ay laging bumabati dala ang halimuyak ng mamahaling kape at piniritong karne na umaabot hanggang sa pinakadulo ng pasilyo. Sa mahaba at makintab na hapagkainan na yari sa pinakinis na kahoy, nakaupo si Rafael. Maayos ang tupi ng kanyang manggas, nakangiti habang nilalasap ang almusal na inihanda ng mga katulong. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking salamin, nagbibigay ng mainit na liwanag
na lalong nagpapatingkad sa karangyaan ng kanyang tahanan. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi umabot sa nanlalamig na dibdib ni Mila na tahimik na nakatayo sa likod ng malaking haligi malapit sa hagdan. Hawak niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw na itinira kagabi, pilit na pinapainit sa kanyang mga palad. Ang sarap talaga ng gising kapag ganito kaayos at katahimik ang bahay. Masiglang wika ni Rafael bago uminom sa kanyang tasa. Ibinaba niya ito at nilingon ang asawang nakaupo sa kanyang siping. Nasaan nga pala si Mama? Hindi ko siya nakita kagabi bago ako matulog. Ang mukha ni Sofia ay tila isang maamong anghel na agad na bahira ng labis na pag-aalala. Ibinaba niya ang hawak na pilak na tinidor at bumuntong hininga, sabay haplos sa kamay ng asawa. Hon, nasa kwarto niya. I'm actually very worried about her lately. Malambing ngunit may diin na wika ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng peking pighati. Napapansin ko kasi, parang nagiging makakalimutin na si Mama. And it breaks my heart to see this, pero napapadalas ang pagkuha niya ng mga panis o tirang pagkain sa ref. I told her we have fresh food, na kaya mo siyang ibili ng kahit anong gusto niya. Pero nagagalit siya. Gusto niya daw magtipid, kasi ganoon ang nakasanayan niyo noong mahirap pa kayo. Hon, hindi na maganda para sa kalusugan niya ang ganitong pag-iisip. Baka akalain ng mga bisita natin, pinapabayaan natin siya. Tumigas ang panga ni Rafael. Ang salitang mahirap ay parang isang matapang na lason na sumugat sa kanyang pride bilang isang lalaking iginapang ang sarili paakyat. Sa kanyang isip, ginawa niya ang lahat para mabura ang bakas ng bangketa sa kanilang buhay, ngunit tila ang kanyang sariling ina ang patuloy na nagpapabigat sa kanyang pag-angat. Sumilip si Rafael at nahagip ng kanyang paningin ang ina na nakatayo sa anino. Ang lumang damit nito ay tila isang mantsa sa perpektong larawan ng kanyang tahanan. Ma, halikayo rito, tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong inis at awa na hindi magkaintindihan. Dahan-dahang humakbang si Mila palapit sa liwanag. Kip-kip ang malamig na mangkok ng lugaw. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay pilit niyang itinatago sa bawat paglakad. Ano na naman ba yung kinakain niyo, Ma? Ilang beses ko bang sasabihin na huwag na kayong kakain ng tira-tira? Hindi na tayo naghihirap. Mariing wika ni Rafael. Nakakahiya kay Sofia. Pinagsisilbihan kayo ng maayos ng asawa ko. Tapos ganyan ang gagawin niyo? Para niyo na ring sinabi na hindi ko kayang buhayin ang sarili kong ina. Bumuka ang mga labi ni Mila. Nais niyang isigaw na hindi siya ang pumili ng tirang pagkain. Nais niyang sabihin na noong nakaraang araw, nang tangkain niyang kumuha ng bagong luto, pinalaya siya ni Sofia sa kusina dahil amoy pawis umano siya at baka madumihan ang pagkain ng mag-asawa. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga kasinungalingan ng babaeng nakangiti ngayon sa likod ng kanyang anak. Ngunit nang magsalubong ang paningin nila ni Rafael, nakita niya ang matinding pagod sa mga mata nito. Naalala niya ang mga gabing umiiyak ang kanyang anak noong bata pa ito dahil walang maipambili ng sapatos papasok sa eskwela. Ang utang na loob na ibinibigay ng lipunan sa mga anak na nag-ahon sa kanilang mga magulang ay naging isang mabigat na pamatok sa kanyang leeg. Kung magsasalita siya, mag-aaway ang mag-asawa. Masisira ang pamilyang pinaghirapang itayo ng kanyang anak. Ang mga magaspang na daliri ni Mila ay bumaon sa lumang tela ng kanyang duster. Nilukot ito hanggang sa mamilipit ang mga sinulid kasabay ng pagpipigil niya sa katotohanang nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang dignidad ay unti-unting nadudurog kasama ng paglukot ng tela. Pasensya na anak, hindi na mauulit. Nanginginig na bulong ni Mila, yumuko at iniwas ang tingin. Ang bawat salita ay parang asidong sumusunog sa kanyang dila. Bumuntong hininga si Rafael, tila nabunutan ng tinik. Hayaan niyo na lang si Sofia ang mag-asikaso sa inyo, Ma. Siya ang mas nakakaalam kung anong makabubuti sa bahay na ito. Makinig na lang kayo sa kanya.
Sa likuran ni Rafael, ang maamong mukha ni Sofia ay unti-unting nagbago. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang palihim na panunuya na ipinukol niya ng direkta sa mga luhaang mata ni Mila. Ito ang perpektong laro ng kapangyarihan at panalo na naman siya. Sa kabilang banda ng hapag, si Celia na nagpupunas ng porselanang florera ay tahimik na nagmamasid. Nakayuko lamang siya, ngunit sa kanyang isipan ay patuloy na nag-uumapaw ang isang katanungan. Ano ang nilalaman ng maliit na itim na kwadernong itinatago ni Sofia sa ilalim ng mga pampaganda nito tuwing gabi? Ang kwadernong iyon na nakita niyang sinusulatan nito matapos ang bawat pag-iyak ni Mila. Tumayo na si Rafael, maayos na inayos ang kanyang kurbata. Nagpaalam ito sa asawa, nangakong uuwi ng maaga at mabilis na lumabas ng pinto nang hindi na muling nililingon ng ina. Nang marinig ang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Rafael palabas ng tarangkahan, ang mainit na atmosfera sa kusina ay biglang naglaho, pinalitan ng nakakapasong lamig. Tumayo si Sofia mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang malalambot na hakbang ay papalapit kay Mila na hindi pa rin umaalis sa pwesto. Walang kaabog-abog, inagaw ni Sofia ang mangkok ng lugaw mula sa nanghihinang mga kamay ng biyenan. Naglakad ang manugang patungo sa malaking basurahan sa gilid ng lababo. Ibinuhos niya ang laman ng mangkok. Ang malamig at malagkit na kanin ay sumama sa mga balat ng itlog at basag na kape. Tuluyang naging basura, tulad ng pagtingin niya sa matandang kaharap. Matalim na tinitigan ni Sofia si Mila. Ang boses ay wala na ang tamis na ipinarinig kanina kay Rafael. Masyado kayong nagmamagaling, ma. Akala niyo ba, maawa sa inyo ang anak niyo sa mga pa-victim niyong drama? Matigas at puno ng lason na wika ni Sofia bago ibinagsak ang walang lamang mangkok sa lababo. Simula ngayon, bawal na kayong tumuntong sa kusinang ito. Kung gusto niyong kumain, hihintayin niyo kung kailan ko gustong magpadala ng pagkain sa kwarto niyo. Dahil sa bahay na ito, ako ang batas at kayo ay isa na lamang pabigat na malapit ko nang itapon. Ang silidaklatan ni Rafael ay amoy pinakinis na kahoy at mamahaling katad, isang espasyong madalas balutin ng mapayapang katahimikan. Ngunit sa umagang yon, ang lamig na nagmumula sa makabagong aircon ay sinabayan ng mga pinong, pigil na hikbi ni Sofia. Nakaupo siya sa isang malambot na silyon, kaharap ang isang lisensyadong social worker na kanyang inanyayahan. Sa ibabaw ng mesang salamin, maingat na inilapag ni Sofia ang isang itim na kwadernong binalot sa telang pilus. Ang kanyang mga kuko na kulay perlas ay marahang hinaplos ang pabalat nito. Bago niya ito binuksan, ipinapakita ang mga pahinang puno ng kanyang sariling sulat kamay. I love my mother-in-law, I really do. Panimula ni Sofia. Ang boses ay nanginginig sa perpektong timpla ng takot at pagmamalasakit. Kumuha siya ng isang malinis na panyo upang dampian ang gilid ng kanyang mga mata na walang luhang pumapatak. Pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Look at these dates. Last Tuesday, iniwan niyang bukas ang gas stove habang tulog kami. Kagabi, nakita ko siyang naglalakad sa pasilyo. May hawak na kutsilyo. She was talking to someone who wasn't there. I am so terrified for my unborn baby. Kailangan niya ng profesional na tulong na hindi namin kayang ibigay dito sa bahay. Ang social worker ay tumango ng may labis na awa. Nagtala sa sariling kwaderno. Ganap na nabihag sa huwad na pag-aalala ng isang mayamang ginang. Ang mga salitang yon ay naging mga pako na unti-unting nagbabaon kay Mila sa isang kabaong ng mga kasinungalingan. Samantala, sa itaas ng mansyon, ang amoy ng matapang na kemikal na panlinis at lemon ay pumuno sa malawak na silid-tulugan ng mag-asawa. Si Celia, ang katulong na palaging nakayuko, ay abala sa pagpupunas ng alikabok sa estante ng mga mamahaling pabango ni Sofia. Sa kanyang pag-iingat,
Nasagi ng kanyang basahan ang isang tumpok ng mga magazine sa ilalim ng mesa, dahilan upang malaglag ang isang makapal na brown envelope. Nang pulutin ito ni Celia, sumilip ang isang makintab na papel mula sa loob. Isang brochure iyon ng Haven of Peace, isang eksklusibo at tagong pasilidad na may mga katagang Dementia Care and Strict Confinement. Sa ilalim ng makintab na papel ay isang kontrata na naghihintay na lamang ng pirma. Nagdedetalye ng paglipat ng isang pasyente sa isang silid na walang bintanang salamin at may mga kandadong bakal sa labas. Pangalan ni Milagros Abad ang nakasulat sa itaas. Nanlamig ang buong katawan ni Celia. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Naunawaan niya ang plano. Ang lahat ng paghihigpit at pagpapahiya ay hindi lamang simpleng kalupitan. Ito ay isang kalkuladong hakbang upang itaboy ang ina ni Rafael nang hindi nadudungisan ang pangalan ng manugang. Dala ang panginginig ng mga tuhod, patakbong bumaba si Celia sa likurang hagdan patungo sa garahe. Ang maalinsangan at mainit na hangin sa labas na amoy langis ng makina at ininit na kape ay sumalubong sa kanya, isang malaking kaibahan sa artipisyal na nalamig sa loob ng palasyo. Naabutan niya si Jonas na maingangat na nagpapakinis sa itim na sasakyan ni Rafael. Lumapit si Celia. Ang paghinga ay nagkukumahog. Ibinulong niya sa tsuper ang kanyang nakita, ang tungkol sa kontrata at sa itim na kwaderno ng mga kasinungalingan. Umaasa siyang tutulungan siya nitong magsalita. Ngunit huminto si Jonas sa pagpupunas. Ang kanyang muka ay tumigas. Ang mga mata ay nabalot ng takot sa sariling kinabukasan. Baliw ka ba, Celia? Gusto mong mawalan tayo ng trabaho? Boses ni Jonas ay mababa ngunit puno ng babala, habang ang magaspang niyang kamay ay patuloy na nagkuskos sa makintab na bakal ng sasakyan. Isang utos lang ni Ma'am Sofia. Babalik tayo sa squatter. Mahirap ang buhay. Huwag na nating pakialaman ang mga mayayaman. Buhay nila yan. Baka tayo pa ang pagbuntungan. Ang pag-asang sumiklab sa dibdib ni Celia ay mabilis na pinatay ng malamig na katotohanan ng kanilang antas sa lipunan. Wala silang boses. Wala silang kapangyarihan. Bumalik si Celia sa loob ng bahay na may mabigat na dibdib. Ngunit pagtapak niya sa pasilyo, ang hangin ay biglang bumigat. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Sofia. Ang ginang ay kagagaling lamang sa hardin at ang mamahaling sapatos nito na may matulis na takong ay nababalot ng basa at maitim na putik. Hindi nag-alis ng sapatos si Sofia. Sa bawat hakbang niya sa bagong linis at makintab na sahig ng pasilyo, sinadya niyang idiin ang kanyang takong, nagiiwan ng malalaking bakas ng dumi. Ang matalim na pag-ikot ng kanyang mga paa ay tila nagsisilbing babala sa katahimikan ng bahay. Huminto siya sa mismong harapan ni Celia. Ang mga mata ni Sofia ay parang sa isang ahas na nakatitig sa kanyang biktima, kalmado, malamig, at handang pumatay anumang oras. May ginalaw ka ba sa kwarto ko, Celia? Malambot na tanong ni Sofia. Ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa pananakot. Umiling si Celia, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawak na basahan. Wala po, ma'am. Naglinis lang po ako ng alikabok. Ngumiti si Sofia, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good. Kasi Celia, napakadaling magwala ng isang diamond ring sa bahay na ito at matagpuan ito sa loob ng lumang bag mo. Sino kaya ang papaniwalaan ng mga pulis? Ang asawa ng isang CEO na nagbibigay ng trabaho o ang isang katulong na walang pinag-aralan? Bumagsak ang mga balikat ni Celia. Ang banta ay malinaw. Hindi na kailangan ng sigaw upang maiparamdam ni Sofia ang kanyang kapangyarihan. Itinuro ng ginang ang sahig gamit ang kanyang matang mapagmataas. Linisin mo ang dumi ko. I want this floor spotless before my husband arrives. Lumuod si Celia sa malamig na sahig habang unti-unti niyang pinupunasan ng putik na inilubog ng mamahaling sapatos sa makintab na marmol. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng isang patak ng luha mula sa kanyang mga mata.
Ang luhang iyon ay puno ng paghingi ng tawad, hindi kay Sofia, kundi kay Mila. Patawad dahil kahit nakikita niya ang katotohanan, ang kanyang takot sa gutom ay mas matimbang kaysa sa pagtatanggol sa isang inang walang kalaban-laban. Kinagabihan, sa ilalim ng liwanag ng malaking chandelier sa hapagkainan, tahimik na kumakain ang mag-asawa. Si Mila, tulad ng inaasahan, ay nakakulong sa kanyang silid. Ipinagbawalang lumabas. Pinunasan ni Rafael ang kanyang mga labi gamit ang serbilyeta at tumingin sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod sa trabaho. Hon, tumawag ang mga investors kanina. Panimula ni Rafael, ang tono ay seryoso. Kailangan kong lumipad pa Europe bukas ng maaga. May problema sa logistics ng bagong warehouse natin doon. It will be a 1-week business trip. Hindi ko pwedeng ipagpaliban. Tumigil sa paghiwa ng karne si Sofia. Inangat niya ang kanyang mukha at ang panandaliang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang reaksyong hindi niya nagawang itago ng buo. Sa ilalim ng mainit na ilaw, ang kanyang mga labi ay dahan-dahang nahati. Ang isang manipis at nakapangingilabot ng ngiti ng tagumpay ay gumapang hanggang sa kanyang mga tainga. Ang bahay at ang buhay ni Mila ay tuluyan ng mapapasa kanya sa loob ng 7 mahahabang araw. Ang unti-unting pagkawala ng ugong ng makina ng sasakyan ni Rafael, palabas ng mataas na tarangkahan, ay nagsilbing hudyat ng isang malagim na pagbabago sa loob ng mansyon. Kasabay ng paglisan ng nag-iisang haligi ng tahanan, na pilit nagdurugtong sa dalawang magkaibang mundo, ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa malalaking salamin ay tila biglang nawalan ng kakayahang magpainit. Ang hangin ay bumigat, napuno ng namumuong panganib na tahimik na gumagapang sa bawat sulok ng makintab na sahig. Nakatayo si Sofia sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang paglabas ng sasakyan ng asawa hanggang sa tuluyan itong lumamon ng kalsada. Ang kanyang maamong tindig bilang isang nag-aalalang may bahay ay mabilis na naglaho. Umayos siya ng tayo, inayos ang sutlang bata di banyo, at ang maamo niyang muka ay napalitan ng isang blangko at malamig na ekspresyon. Ang kanyang mga hakbang paakyat ng hagdan ay mabibigat, tila nagmamay-ari hindi lamang ng bahay, kundi ng mismong buhay ng mga nakatira rito. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Mila sa gilid ng kama. Ang hangin mula sa artificial na lamig ng silid ay nanunuot sa kanyang manipis na duster. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone na nagkakahalaga lamang ng ilang daang piso. Isang murang plastik na ang mga pindutan ay kupas na dahil sa palaging paghihintay ng mensahe mula kay Rafael. Pilit niyang inaaninag ang maliit na screen. Umaasang may pahabol na paalam ang anak bago ito sumakay ng eroplano. Walang pagkatok. Ang mabigat na pintong kahoy ay malakas na itinulak pabukas. Pumasok si Sofia. Dala ang halimuyak ng mamahaling pabangong amoy rosas at matapang na kemikal na pilit sumasakal sa pamilyar na amoy ng liniment oil at matandang kahoy na bumabalot kay Mila. Walang paligoy-ligoy. Humakbang ang manugang at inagaw ang maliit na telepono mula sa magagaspang na kamay ng matanda. Akin na yan, ma. Malamig at mabilis na utos ni Sofia. Sabay silid ang telepono sa malalim na bulsa ng kanyang kasuotan. Sabi ng doktor na nakausap ko, the radiation from this cheap device is making your brain shrink faster. Nakakasama sa memorya nyo. Ako na ang magtatago nito para sa kaligtasan nyo. Napatayo si Mila. Ang mga tuhod ay nanginginig sa kaba at pagkalito. Papababakot! Pero, paano kung tumawag si Rafael? Baka mag-alala ang anak ko kapag hindi ako sumagot. Ngumiti si Sofia, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang braso ng biyanan. Ang kanyang mahahaba at pinakinis na mga kuko ay banayad na nakadiin sa manipis na balat ni Mila. Nag-iiwan ng nakakapasong sakit na hindi nag-iiwan ng marka. Kaya nga tayo tatawag ngayon,
Gamit ang landline, ma. Bulong ni Sofia. Ang boses ay parang ahas na sumasagitsit sa tainga ng matanda. You will tell him exactly what I say. Sasabihin mong you are perfectly fine, na gusto mo ng tahimik na pahinga sa loob ng 1 linggo at ayaw mong may mang-istorbo sa'yo. If you complain, or if you make him worry, babalik siya rito, nasira ang focus sa trabaho. Masisira ang career na pinaghirapan niya nang dahil lang sa pag-iinarte niyo. Gusto niyo bang maging dahilan ng pagbagsak ng sarili niyong anak? Ang salitang pagbagsak ay tila isang punyal na itinarak sa dibdib ni Mila. Ang kanyang buong buhay ay inalay niya upang itayo ang pundasyon ng tagumpay ni Rafael. Handa siyang lamunin ng lupa, huwag lamang maging pabigat sa kinabukasan nito. Kinaladkad siya ng marahan ni Sofia patungo sa telepono sa pasilyo. Pinindot ng manugang ang mga numero at inilapat ang malamig na aparato sa tainga ni Mila. Nang marinig ng matanda ang boses ni Rafael mula sa kabilang linya, pagod, nagmamadali, ngunit puno ng pagmamahal, ang lalamunan ni Mila ay tila sinakal ng mahigpit na lubid. Ang bawat luhang nais kumawala ay pilit niyang nilunok pabalik sa kanyang sikmura. Anak, okay lang ako rito? Nanginginig na sambit ni Mila. Ang mga mata ay nakatitig sa sapatos ni Sofia na walang awang nakatapak sa kanyang anino. Gusto ko lang magpahinga ng tahimik. Huwag mo na akong tatawagan muna. Mag-focus ka sa negosyo mo. Mahal na mahal kita, anak. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rafael. Ibinaba niya ang telepono dahil hindi na niya kaya pang itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa paglapat ng aparato, pabalik sa lalagyan, tuluyan ng naputol ang nag-iisang tulay na nag-uugnay sa kanya at sa kanyang anak. Walang sinabing anuman si Sofia. Pilit niyang iginiya si Mila pabalik sa loob ng silid. Nang makapasok ang matanda, mabilis na isinara ni Sofia ang pinto. Mula sa loob, narinig ni Mila ang malamig at bakal na pag-ikot ng susi mula sa labas. Kinandado siya sa sarili niyang silid. Ang bawat kaluskos ng takong ni Sofia palayo sa pasilyo ay tila mga martilyong nagbabaon sa kanya sa isang buhay na libingan. Ang katahimikan ng malawak na kwarto ay naging bingi. Nakaupo si Mila sa sahig, yakap ang sariling mga tuhod. Ang malamig na hangin ay patuloy na humahampas sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na namuo sa kanyang puso. Naisip niya ang mga salita ni Sofia. Siya ba talaga ang nagdudulot ng gulo? Siya ba ang sumisira sa perpektong larawan ng pamilya ng kanyang anak? Kung ako ang nagiging tinik sa pag-asenso at kaligayahan ng anak ko, bulong ng kanyang isip sa wikang nauunawaan lamang ng mga inang sanay magsakripisyo, ako na mismo ang bubunot sa sarili ko. Hilahod siyang gumapang patungo sa ilalim ng kama at hinila ang isang luma at kupas na maletang tela. Ang zipper nito ay kinakalawang na, amoy alikabok at nakaraan. Dahan-dahan niyang inilagay ang ilang pirasong lumang damit na kanyang dinala mula sa dati nilang barong-barong. Mga damit na mas komportable sa kanyang balat kaysa sa mga bago at matitigas na telang binili ni Rafael na bawal madumihan. Ngunit ang pinakamatagal niyang hinawakan ay isang kahoy na kwadro. Sa loob ng salamin nito ay ang litrato ni Rafael noong araw ng pagtatapos sa kolehiyo. Nakangiti ang binata. Nakaakbay sa kanya habang siya ay nakasuot ng pinakamagandang damit na kanyang inutang pa sa kapitbahay. Gamit ang kanyang nanginginig at kalyadong hinlalaki, pinunasan niya ang salamin. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang malinis na piraso ng plastik. Binalot niya ang litrato ng buong pag-iingat. Tinitiklop ang mga gilid na parang inaaruga ang isang sanggol. Mas maingat pa kaysa sa pag-aalaga niya sa sarili niyang humihinang katawan. Ito lamang ang kaisa-isang yaman na kanyang dadalhin palayo. Lumipas ang mga oras at tuluyang nilamon ng dilim ang kalangitan. Ang mansyon ay naging kasing tahimik ng sementeryo. Alam ni Mila ang pasikot-sikot ng bahay na ito noong mga unang buwan
bago siya tuluyang pinagbawalan ni Sofia na tumulong sa mga gawaing bahay. Mula sa bulsa ng kanyang lumang saya, kinapa niya ang isang kinakalawang na susing reserba para sa pintuan sa likod ng kusina. Isang susing nakita niya noon na itinabi niya kung sakaling may mangyaring sunog. Hindi naging mahirap ang pagpuslit palabas ng kanyang silid sapagkat ang kandado sa labas ay tila sadyang hindi isinara ng buo. Isang detalyeng hindi na napansin ng kanyang litong isipan. Bumaba siya sa madilim na hagdan, yakap ang kanyang lumang maleta na sumasayad sa makintab na hagdanan, nag-iiwan ng mahinang kaluskos. Nang mabuksan niya ang pinto sa likod, sumalubong sa kanya ang malamig at mahamog na hangin ng gabi, amoy basang lupa at mga damong bagong gupit. Isang natural na amoy na nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa kumpara sa artipisyal na pabango sa loob ng mansyon. Humakbang siya sa damuhan, umaasang malalampasan ang matataas na pader ng mansyon at makakabalik sa kalye kung saan walang makakakilala sa kanya, kung saan hindi na siya magiging pabigat. Ngunit bago pa man siya makarating sa maliit na tarangkahan sa likod, isang matalim at nakakabulag na sinag ng puting liwanag ang biglang tumutok sa kanyang mukha. Napatakip si Mila ng braso, ang mata ay nasisilaw. Mula sa madilim na anino ng mga matataas na halaman, dahan-dahang lumabas ang isang figura. Nakatayo si Sofia. Ang ginang ay nakahalukip-kip, suot ang isang makapal na balabal, ang mukha ay hinuhubog ng mapanuyang ngiti sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa magkabilang gilid ng manugang, tumayo ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na uniporme ng mga pribadong gwardiya. Mga mukhang walang emosyon at naghihintay ng utos. Going somewhere, ma? Ang boses ni Sofia ay tila yelong hinihiwa, ang malamig na hangin ng gabi. Sabi ko na nga ba at susubukan mong tumakas? Tingnan mo ang sarili mo. Isang matandang baliw na naglalakad sa gitna ng gabi. May bitbit na basura. Paano kung ngayon ipapaliwanag kay Rafael na ang sarili niyang ina ay tuluyan nang nawala sa sariling katinuan? Ang lumang maleta sa kamay ni Mila ay dumulas mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Bumagsak sa basang damuhan kasama ng mga huling piraso ng kanyang kalayaan. Ang pagbagsak ng lumang maleta sa basang damuhan ay sinundan ng isang nakakabinging katahimikan, walang sampal o pananakit na pisikal na iginawad si Sofia. Hindi niya kailangang dumihan ang kanyang mga kamay upang durugin ang pagkatao ng kanyang biyenan. Ang sandatang gamit ng manugang ay mas matalim pa sa anumang patalim. Ang paglapas tangan sa dangal. Sumenya si Sofia sa dalawang malalaking lalaking bantay. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, tila isang nag-aalalang nurse na nagbibigay ng direktiba sa ospital. Bring her to the old wooden chair behind the greenhouse, yung hindi nakikita mula sa gate. Utos ng ginang habang inaayos ang pagkakabuhol ng kanyang mamahaling balabal. Itali niyo ng maayos. The poor old woman is losing her mind. Baka magpakamatay pa siya rito o makapanakit. We are doing this for her own safety. Walang nagawa si Mila nang hawakan ng magagaspang na kamay ng mga gwardiya ang kanyang maninipis na braso. Kinaladkad siya nang walang pakundangan patungo sa pinakadulo at pinakamadilim na bahagi ng malawak na hardin kung saan hindi na naaabot ng liwanag ng mga poste. Ibinagsak siya sa isang mabigat at inaanay na silyang kahoy na ginagamit lamang paminsan-minsan ng mga hardinero. Gamit ang makapal na lubid na nylon, iginapos nila ang kanyang mga kamay at paa sa silya. Ang bawat paghatak ng lubid ay bumaon sa kanyang kalyadong balat. Pinipigilan ang pagdaloy ng kanyang dugo. Ngunit ang mas masakit ay ang pagkakagapos ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng mapang-aping kapangyarihan ng babaeng pinili ng kanyang anak. Umalis ang mga gwardiya na iwan si Mila sa gitna ng hamog. Sa hindi kalayuan, ilang hakbang lamang mula sa kanyang kinalalagyan, naroon ang paboritong glass greenhouse ni Sofia. Sa loob ng makabagong istrukturang yon, mainit at kontrolado ang temperatura. Nakaupo ang manugang sa isang malambot na silyon,
pinalilibutan ng mga namumukadkad na imported na bulaklak. Ang halimuyak ng mainit na chamomile tea na umuusok mula sa porselanang tasa ni Sofia ay inilipad ng hangin palabas, walang awang sumasalpok sa pang-amoy ni Mila na kasalukuyang nilalamon ng amoy ng basang lupa, nabubulok na dahon, at ng sariling panginginig. Paminsan-minsan, idinadaiti ni Sofia ang kanyang tasa sa malamig na salamin. Dahan-dahan niyang bubuksan ang siwang ng pintuang salamin upang hayaang makawala ang kanyang matatalim na salita na tumatama kay Mila na parang mga palaso sa gitna ng madaling araw. Look at you, ma. Nakakaawa. Feeling niyo ba martir kayo? A tragic hero? Wika ni Sofia. Ang boses ay may halong pagkasuya at panunuya. Humigop siya ng tsaa bago nagpatuloy. You think utang ni Rafael ang buong buhay niya sa inyo dahil sa paglalako niyo ng pagkain sa tabi ng kalsada? Basura ang tingin ko sa mga pinaghirapan niyo. You are nothing but a dirty, cheap street vendor na pilit sumisiksik sa malinis at perpektong buhay ng asawa ko. Ang tigas ng ulo niyo. Kung sana nagpakabait na lang kayo at nagpanggap na bingi at bulag sa pamamahay ko, hindi sana kayo nagtitiis dyan sa lamig. Isinara ni Sofia ang salamin. Ang ginang ay muling bumalik sa kanyang mainit na upuan. Binabasa ang isang makintab na magazine, habang ang matanda sa labas ay unti-unting nagyayelo. Dumaan ang mga oras na tila mabibigat na bato na dinadala ni Mila. Sumikat ang araw. Ang init nito ay walang awang sumunog sa kanyang nakabilad na balat. Nang lumubog ang araw at bumalik ang gabi, ang yelong hamog ay muling gumapang sa kanyang mga buto. 2 araw at 2 gabi siyang nakagapos doon, walang pagkain, walang kahit isang patak ng tubig. Ang kanyang mga labi ay natuyo at nagbitak-bitak, naglalabas ng malansang amoy ng pinatuyong dugo. Ang sikmura niya ay namimilipit sa hapdi na hindi na niya maramdaman dahil sa labis na pagmamanhid ng buo niyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pisikal na pagdurusa, walang kahit isang pag-iyak ng pagmamakaawa ang lumabas sa bibig ni Mila. Ang dangal na pilit niyang pinanghahawakan, ang hiya na hindi niya magawang isuko, ang nagtulak sa kanyang manatiling tahimik. Sa kalagitnaan ng 2 gabi, ang makapal na hamog ay namuo sa mga nangungulubot at nangingitim na talukap ng kanyang mga mata. Parang mga luhang yelo ang mga patak ng tubig na nakakapit sa kanyang mga pilik mata. Sa pag-aakalang siya ay tuluyan ng mamamatay sa gabing iyon, hindi sarili niya ang kanyang inisip. Hindi niya isinumpa si Sofia. Hindi siya nagalit sa tadhana. Sa halip, sa kanyang nanlalabo at pagod na isipan, pilit niyang ginalaw ang kanyang basag na mga labi upang bumuo ng isang tahimik na panalangin na tanging ang hangin lamang ang nakarinig. Panginoon, ilayo niyo po sa anumang panganib ang anak kong si Rafael sa ibang bansa. Huwag niyo po siyang pababayaan. Kahit wala na ako, ito ang kabalintunaan ng pusong ina, ang handang mamatay sa lamig, upang mapanatiling mainit ang kinabukasan ng kanyang anak. Subalit isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng gabi. Totoo nga bang 7 araw ang ilalagi ni Rafael sa Europa? O ito rin ay bahagi lamang ng mga kasinungalingang bumabalot sa mansyong ito? Ang katahimikan ng madaling araw ay nayanig ng bahagya. Mula sa pinakamakapal na bahagi ng mga halamanan, sa likuran ng silyang kahoy, isang maitim na anino ang dahan-dahang gumapang palapit. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Mula sa anino, isang pares ng nanginginig na mga kamay ang umusbong. Nakahawak ito sa isang matalim at mabigat na gunting na bakal. Ang patalim nito ay saglit na kumislap sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan. Dahan-dahang itinaas at inilapit patungo sa likuran ng nakagapos at walang malay na si Mila. Ang bawat hakbang ni Rafael sa makintab na sahig ng pasilyo ay tila pagtapak sa isang libingang hindi pa natatapos ang paghukay. Bit-bit ang kanyang itim na maletang gawa sa mamahaling katad,
Ang amoy ng usok ng eroplano at malamig na hangin ng Europa ay nakakapit pa sa kanyang suot na terno. Pinili niyang kanselahin ang huling 3 araw ng kanyang mga pulong. Sa gitna ng isang mahalagang hapunan sa Paris, ang mukha ng kanyang ina, ang malungkot at nanginginig na mukha nito bago siya umalis, ay tila isang aninong hindi siya tinatantanan. Ang tagumpay ay walang lasa kung ang pusong nag-alay ng lahat para rito ay tila unti-unting namamatay sa loob ng sarili niyang palasyo. Hindi siya tumawag. Nais niyang sorpresahin si Sofia at higit sa lahat, nais niyang bawiin ang bawat oras na nawala sa kanila ni Mila. Ngunit ang mansyon ay bumati sa kanya ng isang katahimikang nakakabingi. Walang bango ng nilulutong ulam, walang tunog ng mga yabag sa kusina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila nagpapatigas sa lamig ng paligid. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa hardin. Iniisip na naroon si Sofia sa kanyang greenhouse. Ngunit habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo, ang sinag ng araw sa labas ay nagpakita ng isang tanawing kailanman ay hindi niya naisip na magiging bahagi ng kanyang perpektong buhay. Sa gitna ng luntiang damuhan, sa likod ng malalaking dahon ng mga palamuting halaman, nakita niya ang isang dumi, isang mantsa sa kanyang inaakalang paraiso. Isang silyang kahoy na tila itinapon sa sulok, at sa ibabaw nito, ang isang figurang tila wala ng buhay. Ang maletang hawak ni Rafael ay dumulas mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa semento nang walang pasabi. Ang bigat nito ay tila simbolo ng pagguho ng kanyang buong mundo. Tumakbo siya. Ang bawat sentimetro ng distansya ay tila naging milya-milya sa ilalim ng kanyang nagmamadaling mga paa. Nang makarating siya sa harap ng silya, ang hininga ni Rafael ay tuluyang napatid. Naroon ang kanyang ina, si Milagros, ang babaeng naglako ng kanin sa ilalim ng tirik na araw para lamang magkaroon siya ng maayos na sapatos. Ngayon ay nakagapos. Ang mga lubid na nylon ay bumaon sa kanyang maninipis na braso, nag-iiwan ng mga markang kulay ube at itim. Ang balat ni Mila ay tila tuyong papel na nawalan na ng kulay. Ang mga labi ay putok-putok at may bakas ng natuyong dugo. Ang kanyang buhok na puti ay madungis, nakadikit sa kanyang noo dahil sa tuyong pawis at hamog. Ma? Ma! Diyos mio, anong nangyari? Ang boses ni Rafael ay basag, puno ng kilabot na hindi niya kayang pigilan. Dali-dali niyang kinapa ang mga buhol ng lubid. Ang kanyang mga kamay na sanay pumirma ng mga kontrata ng milyon-milyong piso ay nanginginig ngayon sa harap ng isang simpleng buhol na sumasakal sa buhay ng kanyang ina. Gamit ang kanyang lakas, hinila niya ang mga tali hanggang sa mapatid ang mga ito, hindi alintana ang hapdi sa sarili niyang mga palad. Nang lumuwag ang huling tali, bumagsak ang katawan ni Mila patungo sa dibdib ni Rafael. Ang lamig ng katawan ng ina ay tumagos sa mamahaling terno ng anak. Tila isang yelo na nagpamanhid sa buong pagkatao ni Rafael. Dahan-dahang iminulat ni Mila ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo, nanlalabo sa pagod at gutom. Nang makilala niya ang mukha ng kanyang anak, walang galit na sumilay sa kanyang mga mata. Walang sumbat. Sa halip, ang kanyang mga labi ay nanginginig na bumuka upang maglabas ng isang bulong na tila isang huling hininga. Anak, sorry. May merienda niyo ni Sofia. Hindi ko na iserve. Mabigat na ako sa inyo. 'Di ba? Sa sorry, anak. Ayaw ko namang mamasira ang pamilya mo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Rafael sa buong buhay niya. Ang katotohanang sa gitna ng ganitong kalupitan, ang tanging iniisip ng kanyang ina ay ang hindi maging abala, ang hindi makasira sa pamilyang itinayo niya sa ibabaw ng bangkay ng dangal ng kanyang ina. Ang galit ni Rafael ay tila isang malaking alon na biglang sumabog sa kanyang dibdib. Niyakap niya ng mahigpit ang ina, pilit na ibinibigay ang init ng kanyang katawan sa nanlalamig na si Mila.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa direksyon ng mansyon. Sa pintuang salamin ng greenhouse, dahan-dahang lumitaw ang isang anino. Pumasok sa eksena si Sofia. Suot niya ang kanyang kulay rosas na bestida, may hawak na isang piraso ng prutas na tila walang anumang nangyari. Nang makita niya si Rafael na nakaluhod sa damuhan at yakap-yakap ang matanda, saglit na nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay agad na binalot ng isang maskara ng matinding pagkagulat at takot. Hindi takot para kay Mila, kundi takot para sa sarili niyang katayuan. Hon? Bakit nandito ka agad? Akala ko Friday ka pa babalik. Bahagyang tumaas ang boses ni Sofia, halatang nagulat, pero pilit pinipigil ang kaba ang papalapit. Thank God you're here. Si Mama kasi, kanina medyo nawalan na naman siya ng kontrol. Natakot ako na baka mapahamak siya. O kaming dalawa ng baby. Dagdag niya, hawak ang tiyan. Nanginginig ang boses. Wala akong ibang naisip gawin, kundi siguraduhin muna na ligtas siya habang hinihintay ko ang tulong mula sa medical team. Sobrang natakot ako, Rafael. Hindi ko alam ang gagawin. Tumayo si Rafael. Dahan-dahang ibinababa ang kanyang ina sa damuhan upang harapin ang kanyang asawa. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na bakal na hindi matitinag. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga kay Sofia, ngayon ay nababalot ng isang uri ng lamig na tila hihigop sa lahat ng hangin sa paligid. Hospital? Ambulance? Mahinahon ang boses ni Rafael, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng isang hatol na kamatayan. Sofia, my mother is starving. She is dehydrated. She is tied like an animal in the middle of the sun. At ang huling sinabi niya sa akin ay hihingi siya ng tawad dahil pabigat siya sa atin. Humakbang si Rafael palapit kay Sofia. Sa unang pagkakataon, umurong ang manugang. Ang kanyang peking luha ay hindi na nakitaan ng bisa. I gave you everything, Sofia. I gave you this house, the title, the life you wanted. But you turned my mother's sanctuary into her prison. Ang boses ni Rafael ay lalong lumalim, tila isang kulog na nagmumula sa kilaliman ng lupa. Ang akala ko, binuo ko ang pangarap ko. Pero ang totoo, pinanood ko lang kung paano mo dahan-dahang pinapatay ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin bago pa ako nagkaroon ng kahit isang kusing. Ang katawan ni Milagros ay tila isang tuyong sanga na walang bigat ng buhatin siya ni Rafael patungo sa loob ng mansyon. Ang mamahaling terno ng lalaki ay nadungisan ng putik, amoy ng luma, at ang malansang bakas ng natuyong dugo mula sa mga sugat ni Mila, ngunit hindi ito inalintana ng anak. Ang bawat hakbang ni Rafael sa makintab na pasilyo ay nag-iiwan ng malalalim na marka ng dumi. Winawasak ang perpektong kalinisan na matagal nang naging Diyos ni Sofia sa bahay na ito. Ibinaba ni Rafael ang kanyang ina sa malambot at puting kama sa silid nito, ang kaisang-isang lugar na dapat sana ay naging kanlungan, ngunit naging selda ng kalungkutan. Sa paglapat ng likod ni Mila sa mamahaling kutsyon, ang kaibahan ng marangyang tela at ng nangungulubot, madungis at sugatang balat ng matanda ay tila isang malakas na sampal sa konsensya ni Rafael. Mabilis na kumuha si Rafael ng malinis na tuwalya at maligamgam na tubig. Sa bawat pagpunas niya sa mukha ng ina, ang bawat duming natatanggal ay naglalantad ng mas malalim na pait. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat latay ng lubid sa pulso ni Mila ay tila nakaukit din sa puso ni Rafael. Ma, nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng lahat ng kanyang yaman. Sa kabilang panig ng pinto, naririnig ang mabibilis na yabag ni Sofia. Pumasok ang manugang sa silid, hindi upang tumulong, kundi upang ipagpatuloy ang kanyang palabas. Hawak ni Sofia ang kanyang tiyan, ang mukha ay balot ng pilit na pighati. Rafael,
You have to listen to me. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko habang wala ka. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay tumaas. Nawala ang dating tamis at napalitan ng isang matinis na tunog ng pagdepensa. I was doing this for our family. Si Mama, she's not herself anymore. Sinubukan niyang sunugin ang kusina. She was screaming in the middle of the night. I was so scared for the baby, Rafael. My blood pressure went up. Ang doktor na ang nagsabi, kailangang ilayo muna siya para hindi ako ma-stress. Tumayo si Rafael. Dahan-dahan siyang humarap sa asawa. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ngayon ay tila 2 piraso ng yelo na nakatitig sa isang estranghero. Stress, Sofia? Mahinahon ang boses ni Rafael, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang pangahit. Ang tanging stress na nakikita ko rito ay ang stress na idinulot mo sa isang inang walang ibang ginawa, kundi ang mahalin tayo. I checked the kitchen before I came up. Walang bakas ng sunog. I checked the CCTV records sa phone ko bago ako pumasok ng gate, but I couldn't access them because you changed the codes, didn't you? Namutla si Sofia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi sa lungkot, kundi sa pagkabulgar ng kanyang mga plano. I did that for security. Rafael, please listen to your wife. I am carrying your child. Muling iginiit ni Sofia ang kanyang tanging alas habang lumalapit at pilit na hinahawakan ang braso ni Rafael. Marahang inalis ni Rafael ang kamay ng asawa. Ang haplos ni Sofia, na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay tila isang malagkit at maduming bagay na kailangang iwasan. Get out! Tanging sambit ni Rafael. What? Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Get out of this room! Get out of my sight! And before the sun sets, I want you out of this house. Ang boses ni Rafael ay matigas at pinal. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Walang dahilan sa mundong ito ang sapat para itrato mo ang nanay ko na parang hayop. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Mila na mahimbing nang natutulog dahil sa sobrang pagod. Biglang nagbago ang mukha ni Sofia. Ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyang nalaglag. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang isang mapait at mapang-uyam na ngiti ay gumapang sa kanyang mga labi. Umayos siya ng tayo, tila binabawi ang bawat pulgada ng kapangyarihan na akala niya ay kailanman ay hindi mawawala sa kanya. You're kicking me out! Para sa isang matandang wala ng silbi? Panunuyan ni Sofia ang kanyang tono ay puno na ngayon ng lason. Don't be so naive, Rafael. Do you really think I'm that stupid? Do you think I'd let you just throw me away like a piece of trash after everything I built for your image? Humakbang si Sofia palapit sa mesa at kinuha ang kanyang designer bag. May dinukot siyang isang makapal na brown envelope at ibinato ito sa paanan ni Rafael. Basahin mo yan, my dear husband, hamon ni Sofia. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. You were so busy making money and being the perfect son na nakalimutan mong tingnan ang mga pinipirmahan mong papeles noong nakaraang buwan. Ang Asset Family Fund na itinayo mo? It's under my name now. This house, the warehouse in Laguna, even your personal accounts, they are all legally tied to me. If you kick me out, you're not just losing a wife, you're losing everything you worked for. Tumawa si Sofia, isang tuyo at nakapangingilabot na tawa na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Kaya bago mo ako paalisin, isipin mo muna, handa ka bang bumalik sa squatter kasama ang mahal mong ina? Handa ka bang maging pulubi para lang sa dignidad ng isang matandang luma na ang utak? Because if I leave, I'm taking the crown with me, Rafael, and you'll be left with nothing but dirt. Ang mga dokumentong nakakalat sa sahig ay tila mga mapuputing bangkay ng dangal ni Rafael. Ang bawat piraso ng papel na may lagda niya ay isang patunay ng kanyang sariling kamangmangan. Isang kamangmangan na nagmula sa sobrang pagtitiwala
sa isang babaeng ang tanging minahal ay ang kislap ng kanyang salapi. Ang amoy ng tinta at bagong papel ay naging kasing pait ng apdo sa kanyang lalamunan. Nanlalamig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa katotohanang ang imperyong itinayo niya para sa kanyang ina ay naging isang bitag na ngayon ay sumasakal sa kanilang dalawa. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang mahinang katok ang umalingaw-ngaw sa pinto. Pumasok si Attorney Benicio Flores. Ang matandang abogado ay may bitbit na katatagan sa kanyang bawat hakbang. Siya ang taong nakasaksi sa unang tagumpay ni Rafael, ang nakakaalam kung gaano karaming balde ng pawis ang ibinuhos ni Mila para lamang mabili ang unang opisina ng kanyang anak. Hindi lahat ng pirmado ay selyado, Rafael. Ang boses ni Benicio ay malalim, tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit. Nabulyaw ni Sofia sa labas. Ang batas ay hindi lamang tungkol sa tinta. Ito ay tungkol din sa katotohanan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Celia. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang unipormeng amoy sabon at pawis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumingin sa sahig. Tiningnan niya ng diretso si Rafael. "Sir, hindi ko na po kayang manahimik." Nanginginig ang boses ni Celia. Bawat salita ay tila isang mabigat na batong iniluluwaw ng kanyang dibdib. "Natatakot po ako kay Ma'am Sofia, pero mas natatakot po ako na balang araw ang sarili kong nanay ay itrato rin na parang basura." Heto po. Inilapag ni Celia sa mesa ang kanyang lumang cellphone. Ang screen nito ay basag na, ngunit sa loob ay nakatago ang mga lihim na recording ng bawat pag-alipusta, bawat pagbabanta ni Sofia kay Mila sa loob ng kusina. Ang boses ni Sofia sa recording ay kasing talim ng labaha, malayo sa tamis na ipinapakita nito sa kanyang asawa. Kasunod ni Celia ay si Jonas. Ang matipunong trooper ay hindi na nakatingin sa kanyang mga sapatos. Inilapag niya ang logbook ng sasakyan at ang kanyang sariling personal na talaarawan ng mga biyahe. "Sir, hindi po totoo na pumupunta si Ma'am sa doktor para sa check-up ni Ma'am Mila." Wika ni Jonas, ang boses ay puno ng pait. "Dinadala niya po ako sa mga opisina ng real estate at sa mga tagong pasilidad sa labas ng probinsya. Pinaghihintay niya po ako sa malayo habang kausap niya ang mga taong balak kumuha kay Ma'am Mila." "Patawad po, sir." "Patawad po, Ma'am Mila." Lumapit si Celia sa gilid ng kama kung saan dahan-dahang nagigising si Mila. Ang matanda ay tila isang munting ibon na pilit bumabangon mula sa pagkakahulog. Marahang hinawakan ni Celia ang magaspang na kamay ni Mila. Ang init ng palad ng katulong ay dumaloy sa nanlalamig na balat ng matanda. Isang pagdadamayan ng dalawang kaluluwang parehong biktima ng kahirapan at pang-aapi. "Ma, nandito kami. Hindi na kayo mag-iisa," bulong ni Celia. Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Mila, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas, ang kanyang boses ay narinig din. Kinuha ni Attorney Benicio ang mga ebidensya. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang sinusuri ang mga recording at ang logbook. Ngunit may isang bagay na tila hindi pa kompleto sa kanyang isipan. Tumayo siya at naglakad patungo sa malaking bintanang salamin na nakaharap sa greenhouse sa hardin. Sofia is a public relations expert. She knows how to hide bodies, but she also has one fatal flaw: vanity. Bulong ni Benicio. Lumingon siya kay Rafael. "Sabi mo, pinapalitan niya ang mga codes ng CCTV. Pero alam mo ba na noong nagpa-renovate siya ng greenhouse last month, nagpalagay siya ng sarili niyang private security cameras para lang masiguradong hindi nagnanakaw ng orchids ang mga hardinero. At ang mga kamera na yon ay hindi konektado sa main system ng bahay. It's connected to her private cloud."
Mabilis na kumilos si Rafael. Gamit ang tulong ni Jonas, nahanap nila ang router na nakatago sa ilalim ng mga paso ng imported na bulaklak sa greenhouse. Sa tulong ng isang tech expert na tinawagan ni Benicio, pilit nilang binuksan ang tagong portal na tanging si Sofia lang ang nakakaalam. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Sa maliit na screen ng laptop, lumitaw ang isang video. Walang tunog na maririnig sa simula, ngunit ang imahe ay sapat na upang magpatigil sa pagtibok ng puso ng sino mang makakakita. Naroon si Sofia, suot ang kanyang kulay rosas na bestida, nakatayo sa harap ng nakagapos na si Mila sa ilalim ng tirik na araw. Nakita sa video kung paano kinuha ni Sofia ang isang baso ng tubig. Ininom ito ng dahan-dahan sa harap ng nauuhaw na matanda. At pagkatapos ay ibinuhos ang natirang tubig sa basang lupa sa paanan ni Mila. Ang mapuputi at perpektong mga ngipin ni Sofia ay nakalantad sa isang tawa ng tagumpay habang ang matanda ay humihingi ng isang patak ng awa. Ang kamao ni Rafael ay tumama sa mesa, hindi naglalabas ng tunog, ngunit ang bawat ugat sa kanyang braso ay tila sasabog sa galit. Ang ebidensyang ito ay hindi lamang magpapawalang bisa sa anumang kontrata. Ito ang magiging mitya ng tuluyang pagbagsak ng tanging bagay na pinakaiingatan ni Sofia, ang kanyang dangal sa harap ng lipunan. We have it, wika ni Benicio, ang kanyang boses ay parang isang hatol ng kamatayan. This is not just maltreatment. This is a criminal conspiracy to defraud and abuse the elderly. Rafael, ihanda mo ang sarili mo. Bukas, ang paraisong itinayo ni Sofia ay magiging sarili niyang impyerno. Ang tanggapan ni Attorney Benicio Flores ay amoy luma at seryosong kasaysayan. Ang bawat sulok ay pinalilibutan ng mga makakapal na libro ng batas na tila mga bantay na naghihintay ng katarungan. Sa gitna ng silid, ang sikat ng araw ay tumatama sa mahaba at makintab na mesang nara. Nagpapakita ng bawat butil ng alikabok na lumilipad sa hangin. Ang lamig dito ay kakaiba. Hindi ito ang artipisyal na lamig ng mansyon, kundi isang uri ng lamig na nagmumula sa katotohanang handa ng ilantad. Bumukas ang malaking pintong kahoy. Pumasok si Sofia na tila isang reyna ng kadiliman na nababalot ng sutla at ginto. Suot niya ang isang puting bestida na tila sumisimbolo sa kalinisan na matagal na niyang winakasan. Ang halimuyak ng kanyang mamahaling pabango na amoy rosas ay agad na sumakop sa silid, pilit na tinatakpan ng amoy ng lumang papel at tinta. Umupo siya sa harap ni Rafael. Nang may labis na kumpiyansa, ang kanyang binti ay magilas na nakapatong sa isa at ang kanyang mga kuko na kulay perlas ay marahang tumatapik sa kanyang designer bag. Let's get this over with, Rafael. Panimula ni Sofia, ang boses ay puno ng kapangyarihan at kawalan ng pakundangan. The documents are clear. The assets are mine. I'm only here because I want a peaceful settlement. Ayoko nang pahabain pa ito para na rin sa dinadala ko. Give me the house in Forbes Park and I might consider letting you keep your mother's old house in the province. Fair deal, right? Walang kibo si Rafael. Nakatingin lamang siya sa kanyang asawa o sa babaeng akala niya ay kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang malalim na balon na hindi mo malaman kung ano ang itinatago sa ilalim. Tumikim si Attorney Benicio at inayos ang kanyang salamin. Sofia, hindi tayo naririto para mag-negotiate ng settlement. Ang boses ng abogado ay mahinahon ngunit may bigat ng isang hatol. Naririto tayo para ilatag ang mga kasong isasampa namin laban sa iyo. Tumawa ng mahina si Sofia, isang tuyong tunog na puno ng panunuya. Cases? For what? Being a concerned wife? Good luck with that, Benicio. Ang pirmadong dokumento ay mas matimbang kaysa sa kahit anong kwento nyo. Hindi lang ito kwento, Sofia. Tugon ni Rafael. Ang kanyang boses
ay tila isang kulog na nagmumula sa kailaliman ng lupa. This is the reality you tried to bury. Pinindot ni Attorney Benicio ang isang remote control. Ang malaking monitor sa pader ay nabuhay. Ang unang lumitaw ay ang mga dokumento ng Asset Family Fund. Sa ilalim ng bawat pahina, ipinakita ang mga forensic findings. Ang mga pirma ni Rafael na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang at ang mga pekeng psychiatric reports na ginawa ni Sofia para kay Mila. Namutla si Sofia, ngunit hindi pa rin siya natitinag. That's just paperwork. It's my word against yours. Then look at this, sabi ni Benicio. Ang monitor ay muling nagbago. Lumitaw ang video mula sa greenhouse. Ang sikat ng araw sa video ay nakakasilaw, ngunit mas nakakasilaw ang kalupitan ng babaeng nasa loob nito. Nakita sa screen si Sofia. Hawak ang isang baso ng tubig. Nakita kung paano niya ito dahan-dahang ininom sa harap ng nakagapos at nanginginig na si Mila bago ito ibinuhos sa lupa nang may kasamang mapanguyam na tawa. Ang bawat segundo ng video ay tila isang latay sa pagkatao ni Sofia. Ang kanyang maskara ng pagiging perpektong asawa ay unti-unting natutunaw, naglalantad sa halimaw na nakatago sa ilalim. Ang amoy ng kanyang rosas na pabango sa loob ng silid ay tila naging amoy ng nabubulok na basura sa bawat segundong lumilipas. You spied on me? Nanginginig na tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nawalan na ng dating gilas. Ang kanyang mga kamay ay hindi na tumatapik sa bag. Sa halip, mahigpit na niyang kinukurot ang sariling palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Hindi kita inespiya, Sofia. Ikaw mismo ang kumuha ng ebidensya laban sa sarili mo. Malamig na wika ni Rafael. You were so arrogant that you thought you were untouchable. But you forgot one thing. My mother's dignity is not for sale. Inilapag ni Attorney Benicio ang isang makapal na folder sa harap ni Sofia. Criminal Case for Elder Abuse under Republic Act 9994. Falsification of public documents, grave coercion, at mayroon din kaming testimonya mula kay Celia at Jonas. Sofia, hindi ka lang mawawalan ng asset. You are looking at years of imprisonment. Nabitawan ni Sofia ang kanyang bag. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay, tila isang bangkay na pilit binubuhay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at sa unang pagkakataon, ang takot ay tuluyan nang humalili sa kanyang mukha. Rafael, please. Pagmamakaawa ni Sofia, ang boses ay naging paos at basa ng luhang hindi pa pumapatak. I'm pregnant. Think of our child. You can't do this to the mother of your baby. Tumayo si Rafael. Lumapit siya sa asawa, ngunit wala na siyang nararamdamang kahit anong init o awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagnanais na linisin ang bawat mantsa na iniwan ng babaeng ito sa kanyang buhay. Ang bata ang gagamitin mo. Bulong ni Rafael, ang bawat salita ay puno ng pagkamuhi. Ang kaisa-isang bagay na itinira mo sa nanay ko ay ang pag-asa sa kanyang apo, habang ikaw ay abala sa pagpaplano kung paano mo siya itatapon sa kalsada. You use that baby as a weapon, Sofia. From this moment on, you are no longer a part of this family. Haharapin mo ang bawat kaso at sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng luha na iniluha ng nanay ko ay babalik sa iyo ng 100 ulit. Inilabas ni Rafael ang isang papel mula sa kanyang bulsa, isang kasunduan para sa annulment at isang abiso ng pagtanggal ng lahat ng kanyang karapatan bilang asawa. Ibinagsak niya ito sa harap ni Sofia. Sign it or don't. It doesn't matter, sabi ni Rafael habang naglalakad patungo sa pinto. Dahil sa labas ng pintong ito, wala ka ng kahit ano. No money, no status, no house. You are just a criminal waiting for her sentence. Naiwan si Sofia sa loob ng malamig na silid. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak, ngunit walang sino man ang naroroon
para punasan ang mga ito. Ang bawat pahina ng mga dokumento sa mesa ay tila mga aninong bumabalot sa kanya. Hinihila siya pababa sa impyernong siya rin ang may gawa. Ang halimuyak ng rosas ay naglaho na, pinalitan ng nakakasulasok na amoy ng sarili niyang pagkatalo. Ang kintab ng suot na seda ni Sofia ay tila naging isang malagkit na balat ng ahas na sumasakal sa kanyang sariling katawan. Paglabas niya ng opisina ni Attorney Benicio, ang malamig na hangin ng hapon ay sumampal sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng paparating na ulan at ang mapanghing bugso ng usok mula sa kalsada. Wala na ang kanyang driver. Wala na ang makintab na itim na sasakyang naghihintay sa kanya sa bukana ng gusali. Si Jonas, sa utos ni Rafael ay matagal na itong pinaandar palayo. Bit-bit ang huling piraso ng karangyaang pinanghawakan ni Sofia. Ngunit hindi lang ang sasakyan ang nawala. Sa bawat hakbang niya sa semento, naramdaman ni Sofia ang pagtuon ng mga mata ng mga taong naglalakad. Ang mga bulong ay tila mga bubuyog na humuhubog sa isang ingay na hindi niya matakasan. Iyan ba yung asawa ng Albuquerque? Yung nambugbog daw ng biyenan? Nakita mo ba yung video sa social media? Grabe, napakasama ng ugali. Nanigas ang buong pagkatao ni Sofia. Binuksan niya ang kanyang mamahaling telepono. Ang screen ay puno ng mga notifications, hindi mula sa kanyang mga kaibigang alta, kundi mula sa mga balita at blind items na kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang video sa greenhouse, ang mga dokumento ng pandaraya. Lahat ay nakalantad na sa madla. Ang kaisa-isang bagay na itinuring niyang Diyos, ang kanyang reputasyon, ay dinuduraan na ngayon ng libu-libong tao na hindi naman niya kilala. Sa tindi ng kaba, mabilis niyang pinindot ang numero ng kanyang sariling ina. Mommy, Mommy, please help me. Susunduin niyo ba ako? Rafael kicked me out and the press is everywhere. Huwag mo kaming idamay sa dumi mo, Sofia. Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang paa. Walang bahid ng pagmamahal, tanging takot para sa sariling pangalan. Ang pamilya de la Cruz ay hindi pinalaki para maging tsimis sa buong bansa. Huwag kang uuwi rito. Malaki na ang pinsalang idinulot mo sa negosyo ng tatay mo. Ayusin mo ang sarili mong kalat. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila huling pako sa kabaong ni Sofia. Ang kanyang pamilya na nagturo sa kanya na ang hiya o sining ng pagtatago ng baho, ang pinakaimportanteng batas, ay siya ring unang tumalikod sa kanya nang ang bahong iyon ay hindi na kayang itago ng pabango. Kasabay nito, ang langit ay tuluyan ng bumigay. Ang ulan ay bumuhos ng malakas. Malalaking patak na tila mga batong humahampas sa kanyang balat. Ang kanyang maayos na buhok ay naging basang-basa. Dumidikit sa kanyang mukha na parang mga maduming sinulid. Ang makapal na make-up na pinagkagastusan niya ng husto ay nagsimulang matunaw. Nag-iiwan ng mga itim na mantsa sa kanyang pisngi na tila mga luha ng uling. Wala siyang masasakyan. Ang bawat taksi na dumaan ay may sakay. O sadyang iniiwasan ng isang babaeng mukhang baliw na nakatayo sa gitna ng ulan. Napilitan siyang maglakad. Ang kanyang sapatos na may matulis na takong, na simbolo ng kanyang pagiging mataas sa lipunan, ay sumasabit sa bawat siwang ng luma at basag na bangketa. Biglang naramdaman ni Sofia ang isang matalim na panginginig sa kanyang paa. Ang isa sa mga takong ng kanyang designer shoes ay tuluyang nabali matapos itong maipit sa isang butas na puno ng putik. Nawalan siya ng balanse at napaluhod sa maduming tubig ulan na umaagos sa gilid ng kalsada. Ang putik ay tumalsik sa kanyang puting bestida. Dinudungisan ang bawat himaymay ng telang, inakalang kailanman ay hindi matatablan ng dumi. Sa kanyang pagkakadapa, ang kanyang paningin ay dumapo sa isang munting karinderya sa tapat ng kalsada. Isang maliit at tagping-tagping kainan na amoy ginisang bawang, toyo at usok ng uling. Doon, nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng apron, masayang naghahain ng mainit na kanin
sa mga construction workers na sumisilong sa ulan. Ang amoy ng pagkaing iyon, ang amoy na tinawag ni Sofia na amoy squatter, ay biglang pumasok sa kanyang ilong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pandidiri ang naramdaman niya. Sa gitna ng ginaw at gutom, ang kanyang sikmura ay biglang namilipit sa sakit. Ang lahat ng ginto at pilak na ninakaw niya ay hindi kayang magpakulo ng tubig o maghain ng kahit isang pirasong pandesal sa sandaling ito. Ang pagkatao ni Sofia ay tuluyang nadurog. Siya na dating tumitingala sa langit ng may pagmamataas, ngayon ay nakalubog sa putik ng kalsada, pilit na pinupulot ang kanyang sariling pirasong takong. Walang sino mang tumigil para tulungan siya. Ang mga tao ay lumalagpas lamang, iniiwasang mabagsikan ng dumi ng babaeng minsang nangarap na maging diyosa sa ibabaw ng bangkay ng dangal ng iba. Naalala niya si Mila. Naalala niya ang gabing itinamo niya ang matanda sa gitna ng hamog, walang pagkain at tubig, habang siya ay umiinom ng tsaa sa loob ng mainit na greenhouse. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang nanginginig na katawan ngayon ay tila kabayaran sa bawat patak ng hamog na pumatak sa balat ni Mila. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng isang malakas na pasabog. Dumating ito sa anyo ng isang sirang sapatos, isang basang bestida, at ang matinding kahihiyan ng isang taong wala nang matakbuhan sa mundong kanyang tinalikuran. Ang araw na sumisilip sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi na kasing bangis ng dati. Wala na ang artipisyal na lamig na tila nagpapatigas sa bawat sulok ng bahay. Sa halip, ang liwanag ay malambot, humahaplos sa mga bagong kuwadro sa dingding. Hindi na ang mga abstract na painting na kasing lamig ng yelo, kundi ang mga litrato ng pamilya, mga ngiting hindi na kailangang itago, at ang isang malaking litrato ni Milagros noong kabataan niya, suot ang kanyang apron sa harap ng kanyang munting karinderya. Sa loob ng kusinang dati ay naging kulungan ng kanyang kalungkutan, ngayon ay umaalingaw-ngaw ang halimuyak ng kumukulong sampalok, sariwang luya, at kakamay na piga ng kamatis. Ang usok na nagmumula sa palayok ay may dalang init na yumayakap sa buong bahay. Nakatayo si Mila sa harap ng kalan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Maingat niyang tinitimplahan ang sinigang, ang paboritong ulam ni Rafael noong mga panahong ang tanging yaman nila ay ang pagmamahalan sa gitna ng hirap. Wala nang humahablot ng kanyang mangkok. Wala nang bumubuhos ng kanyang pagkain sa basura. Ang bawat paghalo ni Mila sa sabaw ay tila isang ritual ng pagbawi sa kanyang sarili. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa garahe. Hindi nagtagal, pumasok si Rafael. Ang kanyang anak ay hindi nasuot ang matigas at masikip na terno. Sa halip, nakashirt lamang ito at nakatupi ang mga manggas. Ang pagod sa kanyang mukha ay hindi na mula sa bigat ng pagkukunwari, kundi mula sa pagtatrabaho para sa isang bagong simula. Ma, ang bango naman yan. Amoy hanggang gate. Masiglang wika ni Rafael habang inilalapag ang kanyang gamit. Hindi siya naupo sa dulo ng mesa na tila isang hari. Lumapit siya kay Mila, kumuha ng isang bungkos ng kangkong at tahimik na tumabi sa kanyang ina upang tulungan itong maghimay. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Isang simpleng ugnayan na matagal na ipinagkait ng pader ng karangyaan. Luto na ito, anak. Maupo ka na. Malumanay na sabi ni Mila. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Naghain sila ng magkasama. Sa gitna ng mahabang mesang nara, inilapag ang malaking mangkok ng umuusok na sinigang. Wala si Sofia. Ang upuang dati ay kinalalagyan ng manugang ay bakante na. Ngunit hindi ito nag-iiwan ng lungkot. Ang espasyong yon ay napuno na ng halimuyak ng katapatan. Ayon sa balita ni Attorney Benicio, si Sofia ay kasalukuyang hinaharap ang sunod-sunod na demanda sa korte at ang kanyang pamilya ay tuluyan ng itinatwa ang kanyang pagkatao upang isalba ang sariling pangalan. Ang hiya na ginamit niya laban kay Mila ay siya ring bumalik upang lamunin ang kanyang kinabukasan.
Kumuha ng unang higop si Rafael. Ang asim ng sampalok at ang anghang ng sili ay agad na gumuhit sa kanyang dila, tumagos sa kanyang dibdib, at tila naging isang malakas na agos na humuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Biglang naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang patak ng luha ang bumagsak sa kanyang pisngi at humalo sa mainit na sabaw. Sorry, patawarin niyo ako kung nakalimutan ko kung saan tayo nanggaling. Basag ang boses ni Rafael habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng ina sa ibabaw ng mesa. Ang akala ko, sapat na ang bahay na ito para pasalamatan kayo, pero ang kailangan niyo pala ay hindi pader, kundi ang pagrespeto sa lahat ng tiniis niyo para sa akin. Ngumiti si Mila. Ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata ay tila mga guhit ng isang mapayapang tadhana. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak tulad ng ginagawa niya noong maliit pa ito at umiiyak dahil sa gutom. Anak, ang pag-ibig ng ina ay hindi nababayaran ng mansyon. Ang pinakamahalagang haligi ng tahanan ay hindi semento, kundi ang dangal at pagpapahalaga sa isa't isa, bulong ni Mila. Ang importante, bumalik ka na sa akin. Nakauwi ka na, Rafael. Lumipas ang mga buwan. Ang biyatu na yon ay hindi na tinatawag na Albuquerque Showroom. Ito na ang bahay ni Mila. Sa bakuran kung saan siya dati ay itinali na parang hayop, ngayon ay may maliliit na taniman ng sili, kamatis at talong. Ang bawat halaman ay lumalaking malusog sa ilalim ng pag-aaruga ng kanyang mga kalyadong kamay. Mula sa duyan sa hardin, pinagmamasdan ni Mila ang pagsikat ng buwan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit kay Sofia. Ang galit ay isang laso na siya rin ang papatay sa may-ari nito. At pinili ni Mila na mabuhay ng malaya. Natutunan niya na ang pagtitiis ay may hangganan at ang katahimikan ay hindi laging tanda ng kahinaan. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo, dumaan sa putik, at manatiling malinis ang kaluluwa. Sa loob ng mansyon, narinig niya ang tawa ni Rafael habang kalaro ang kanyang maliit na anak, ang kanyang apo na ngayon ay lumalaking puno ng pagmamahal, malayo sa lason ng kasakiman at manipis na dangal. Isang bagong henerasyon ang sisibol sa ilalim ng isang inang natutong lumaban para sa kanyang sariling halaga. Huminga ng malalim si Mila. Ang hangin ay amoy gabi, amoy lupa, at amoy kalayaan. Ganito pala ang lasa ng tunay na tagumpay, bulong ng kanyang isip. Hindi ito ang ginto sa dingding, kundi ang katotohanan kahit anong gawin nilang pagpapakumbaba sa'yo, hinding-hindi nila matatanggal ang kislap ng iyong pagkatao kapag alam mo kung sino ka sa harap ng Diyos. Sa gabing iyon, mahimbing na natulog si Mila, hindi dahil sa lambot ng kutsyon, kundi dahil sa gaan ng kanyang budhi. Ang kabanata ng kanyang pasakit ay tuluyan ng natapos, at ang bagong pahina ng kanyang buhay ay isinusulat na ngayon sa tinta ng katarungan at pagmamahal.